Maaga nga tayo nagising dahil maaga pa nga lang nagmumurot na nga itong si Gail. Kaya naman makapagluto na nga lang tinolang manok mga mare dito nga sa ating kubo. Etong si Gail nga natin, minsan lang talaga yan umiyak pero tingnan nyo naman mga mare ang iyak na maaawa ka talaga. Alas 5 pa nga lang nito mga mare, umiiyak na nga ito pero hindi ko muna nga siya nilalabas. Maaga kasi siya mga mare natulog kagabi kaya yan maaga rin nagising at maaga rin nagmuryot. Kaya nung alas 7 ayan nilabas ko na nga mga mare at nakatingin pa nga rin sa papa niya. Parang yung tingin niya nga sa papa niya, sinasabi niya, aba naging successful nga ang pag-iyak ko at nilabas nila ako. Buti na nga lang din maganda nga rin yung araw kaya binilit ko na nga rin siya mga mare. Naalala ko tuloy mga mare nung binibilad nga namin siya nung newborn pa nga lang siya, napakaliit niya pa lang nun. Ngayon tingnan niyo naman, napaka big boy niya na. At alam niya na nga mga mare kung paano nga kukunin yung nasa paligid niya, isang iyak niya nga lang. Hindi naman kasi iyakin itong si Gail mga mare, paminsan-minsan mo lang talaga yan maririnig na umiyak. O siya, eto nga't naabutan nga namin sila tatay dito nagkakape kaya ito takapag-barley na nga rin si Ran. Kung mahilig ka nga sa kape pero acidic ka mga mare, pwede sa inyo tong barley coffee nga natin. Nakakatulong nga rin to para mapaganda nga yung tulog nga natin na talaga namang mapapasarap ang tulog mo nito. At nakaka-boost nga rin to ng energy kaya magiging energetic ang maghapon mo mga mare. At eto nga si Gail habang nagkakape ang papa niya, ayan tingnan yung ginagawa. Liit pa, gusto niya atang pumasan sa papa niya at sabi ko naman kay Ran kuhanin na nga niya nagpapakuha ata. Pag ganito ba naman ka-cute ang gusto magpakuha sa'yo, talaga mga maring makukuha mo. Sila Kuya Mark naman nga ay pumunta na nga dito sa kabila at sabi ko wag nga kakalimutan itong papaya para makapagtinola nga kami. Dahil pupunta na rin naman sila dito kaya pinakisuyuan ko na nga rin din sa papaya para meron nga tayong pananghalian ngayong araw. Ang ganda nga nung nabinhi nga natin dito mga maring mga papaya. Paano ba naman, ang liliit lang nila pero kung mamunga ay grabe. Etong si Eric, hindi nga nakalimutan yung paborito nga niyang sili. Alam niyo naman basta Bicolano, di ba? Napakahilig sa sili. Tinanong ko nga si Eric nung nakaraan kung mahilig mo siya sa sili. Sabi niya ay oo daw. Pero may mangilan-ngilan kasi akong kilalang Bicolano na hindi siya mahilig mga mare sa sili kahit na itanong ko nga itong si Eric. Pagdating nga nila dito mga mare, ayan inasikaso na nga rin ni Kuya Mark ang paghihiwa nga dito ng papaya. Kung lang din napansin, magkamukha pala sila ng paghihiwa nga ni Ran. Ito namang si Kuya Mark, nakarinig nga lang mga mare ng tugtog. Ayan naman, napapakending na naman na parang bulatin na binusa ng asin. Ito nga si Eric, makilitiin din talaga tong tao na to. Kita ko nga dito may elugbati kaya naman inimay ko para nga kako maisabay na nga rin ngayong araw. Eto namang maglola mga mare, ayan, tamang tambay nga lang dito sa labas. Si mama kasi mga mare, hindi na rin talaga maiwasang hindi nga alagaan si Gail kasi ito na lang din naman talaga gagawin nga ni mama. Kumbaga, ito na rin yung exercise niya mga mare, kaya talagang pagising pa lang niya si Gail na ang hinahanap niya. Kaya ayan, nagagawa ko rin magtrabaho nga dito sa kapila. Kung sinabi ko nga kay mama na mag-aaral nga ako, sabi niya siya nga daw bahala mag-alaga nga kay Gail dahil malaki naman na si Gail. Kasi etong si Gail mga mare, sabi ko nga sa inyo, hindi to yung batang iyak ng iyak yung matmel bubuhatin. Pag nga gising lang to binubuhat ni mama. Kasi naman makikita mo yung naglalaro nga lang yan mga mare sa duyan. At eto na nga mga mare, ginisa ko na yung bawang at sibuyas. Inilagay ko na nga rin itong manok. Mga mare, baka meron kayo dyang masarap na recipe, pa-share naman. Baka meron kayo mga request na lulutuin nga natin mga mare sa vlog natin. Sige, at i-request nyo yung lulutuin nga natin. Kahit nga ano mga marang recipe, basta sabihin nyo lang kung paano nga lulutuin at lulutuin nga natin dito sa bukid. Abay, parang kukuhanin naman ako ng liwanag nito mga mare. O siya, nung nakita ko na nga ng medyo brown na nga itong manok natin, inilagay ko na nga rin itong papaya. Sabi ko nga kay Ran, kumuha na nga siya dito mga mare ng dahon nga ng ampalaya. Hindi na nga ako nagpakuha ng malunggay kasi ito nga yung gusto nyong ilagay. Sabi ko, sige kumuha na nga siya para maimay-imay na nga niya. Dito nga mga mare sa kubo ay talagang palagi kami nakikinig kay Papa Dudut at talaga naman naiinis nga kami minsan sa kwento. Alam mo yung naiinis ka at gusto mong kuritin yung sender minsan, ganun. Yung tipong dalang-dala ka nga sa mga eksena na akala mo ikaw yung nandun. Kasi nga kay Papa Dudut, isa nga yan sa parte na ng kabataan nga namin noon. Sabi ko nga kung wala ng Papa Dudut, parang hindi na nga kompleto mga mare yung pananghalian. O siya, nagtulungan na nga ito magpinsan at kami naman nga magpinsan ang dito nagtulungan nga sa manok. May kwento ko nga lang sa inyo mga mare, naalala ko nung unang punta ko sa Abra, yung baboy nga nilalagyan pala doon ng papaya. Tapos, salagyan nga lang din mga mare ng bagoong. At nga sa handaan, ay nakalagay nga yung putahe na yun mga mare. So, kasi mga mare sa amin, hindi pa namin yung nasusubukan yung baboy nga na may papaya. Hindi na nga rin pinakuluan itong ampalaya mga mare at inilagay na nga lang dito pagkatapos nga ihango. Parang hindi nga masyadong talagang lutong-luto. Ampalaya kasi mas gusto nga ni Ran mga mare yung parang half cook nga lang. Dahil hindi pa nga rin kami nakapagsaing, kaya naman ayan sabi ko dito na nga lang magsaing. Dahil pwede rin naman tong saingan ayon nga mga mare sa napanood ko. At ayan nga po, umiiyak nga po si Gail nga
dito sa tabi ko dahil nga inaantok na naman. Tara mga mare, samahan nyo na ulit kami sa pagkain nga dito ng pananghalian. Siguro ay ilan sa inyo ay gabi na nyo nga napanood to kaya samahan nyo kami sa hapunan nyo. Salamat nga sa mga nagturo sa akin kung paano nga mga mare ang paglalagay nga ng harina at itlog. Hindi ko man nga kayo lahat ma-replyan pero nababasa ko nga lahat yan mga mare. Aba, ito ang si Eric naglagay pa nga sa tasa. Masarap din kasi talaga humigop nga ng sabaw. Habang kumakain nga kami, hiningi ko nga kay Eric nga mga mare cellphone niya kasi doon nga kami nakikinig. Lord, maraming salamat po sa lahat ng blessing at syempre sa inyo mga mare. Paano ba yan? Bukas na lang ulit.